What's up mga kahigang? Ngayon mag-unbox tayo ng isa sa pinaka-affordable na smartwatch na meron ng built-in GPS. Ito ang Amazfit Bip 3 Pro Smartwatch. Makukuha nyo lang to for only 2,799 pesos. Bali itong Amazfit, sub-brand sila ng Xiaomi. So itong Bip Smartwatch, ito yung mga affordable fitness smartwatch line nila. Yung kaibahan nitong Bip 3 Pro sa mga ibang Bip Smartwatch, ito, meron ng built-in GPS. So, hindi mo na kailangan dalhin yung phone mo, lalo na kung mag-workout ka or magda-jogging ka. Tsaka mas malaki yung screen nito, mas manipis, at mas mahaba yung battery life. Kasi tumatagal ng 14 days at 5 to 7 days naman pag heavy usage. So, ito na yung packaging niya. Meron din yung pahaba yung pag ganun. Pero depende ata sa region yun. Anyway, i-unbox na natin to mga kahigang. Okay, tanggalin lang natin yung sticker dito. Yun. Okay, nandito na kagad yung Amazfit Bip 3 Pro. Okay, tingnan natin mamaya yan. Check pa natin yung ibang laman ng box natin. So, andito yung manual, tsaka yung magnetic charging cable. Tingnan ko nga kung ano yung itsura ng magnetic charging cable niya. Ayun. Nice. Okay. Meron pa ba? Okay, wala na. Tabi muna natin to. So, ito na yung Amazfit Bip 3 Pro. Yan, tanggalin na natin sa plastic. Okay, may plastic ulit. Tanggalin natin. Yung dami nakalagay Okay, nakalagay dito. Up your game. Nice. Okay, tanggalin na rin natin to. Yun. Medyo curvy yung edge ng screen niya. Tapos, nandito na rin yung sensors at charging pin. Tsaka manipis, hindi rin masyadong naka-expose yung sensor niya sa ganitong angle. Parang Apple Watch, So mga kahigang, ito na mismo yung Amazfit Bip 3 Pro. Napaka-lightweight lang niya. 33 grams lang. Tapos, meron siyang 20mm na strap. Kung gusto nyo palitan yung strap, any 20mm, pwede dito, no? Ang lambot ng strap nyo, napaka-flexible. Tapos merong line texture design. Pakita nga natin sa camera sa taas. Nice. Ganda. So yung build quality niya, hard plastic. Yan, napaka-solid Tapos nandito na yung sensor niya sa likod. Tapos dial dito sa side. So yung dial nito hindi na iikot, nape-press lang siya. Tapos nandito yung screen. Yung isang nagustuhan ko dito sa screen niya na wala sa mga ibang smartwatch is yung anti-fingerprint coating. Yan kahit hawakan mo yung screen, hindi magmamarka yung fingerprint mo. Ayan Okay, lapit natin sa camera. Tingnan natin kung mayroong mga fingerprint. Nice. Malinis pa rin, di ba? Clean. Hindi na rin kayo mamomroblema kahit mabasa ito kasi meron tong IP68 water resistance up to 164 feet. So, yun na natin ito mga kahigang, Press lang natin itong dial dito sa side. Hold lang natin. Nakalagay dito yung QR code. Okay, scan lang natin para ma-pair na natin, Kunin na natin yung phone natin. So, mag-download lang kayo ng Zepp app, Available sa iOS at Android. So, dito sa Zepp app, tap nyo lang yung profile, tapos add device. Tapos tap nyo yung watch. Turn on lang natin yung Bluetooth. Okay, allow. Okay, scan lang natin yung QR code dito sa Amazfit Bip 3 Pro. Okay, nawala. Okay, yun, sobrang bilis, Halos di ko na nakita yun, Okay, hintayin lang natin. Boom! Accept phone pairing request. Okay, yes. Binding. So yun lang mga kahigang, napakadali. Na-pair na kagad natin tong Amazfit Bip 3 Pro dito sa Zepp app. Okay, mamaya babalikan natin tong app. Check muna natin tong Amazfit Bip 3 Pro. Tabi muna natin yung phone natin dito sa side. So ito na mismo yung screen niya, Meron siyang TFT LCD. Tapos kung gusto mo palitan yung watch face, hold mo lang yung screen. Boom! May mararamdaman kang vibration. Pero isa lang yung default na watch face dito, Tingnan natin. Nice. Pakita natin sa camera sa taas. Nice. Tapos pag nag-swipe down ka dito, makikita niyo yung quick toggle, battery percentage, time, date. Tapos yung mga icon na to, familiar na kayo dyan kasi same lang naman sa smartphone yan Tapos pag nag-swipe up ka naman, makikita mo dito yung mga notifications. Tapos pag nag-swipe left ka, yan, makikita mo yung activity goals, steps, stand, tsaka minute, heart rate, ayan. Blood oxygen, stress,
Pi. So itong Pi, ginagawa niya, ina-analyze yung overall fitness data mo tapos bibigyan ka ng score. So parang reference mo to at the same time para ma-motivate ka na ma-maintain yung pagiging fit mo. Maganda kasi pag may score parang na-motivate ka lalo para ka nasa video game. Tapos swipe ulit tayo. Yan, makikita mo yung weather. Tapos yung music control, nandito na rin. Okay, back to home screen ulit tayo. Tsaka napansin ko dito sa Amazfit Bip 3 Pro, napaka-smooth ng interface niya. Oh. Kahit nag-i-scroll tayo, tuloy-tuloy lang. Oh. Napaka-smooth. Ganda. May rubber banding. Yan yung favorite feature ko. Oh. Ooh, nice. Kita nyo naman. Oh. So yan, pag press naman natin yung dial dito, mapupunta tayo dito sa main menu. Dito sa main menu, makikita natin yung activity goal, Pi. Ito yung sinasabi ko kanina na kinokolekta niya yung overall data mo tapos bibigyan ka ng score. Tapos nandito yung heart rate, sleep, workout. Check natin tong workout. Pagdating pala sa workout, no, meron tong 60 sport modes. Bali lahat ng mga common na workout nandito na. Outdoor running, yan, jogging, no? Treadmill, outdoor cycling, indoor cycling, walking, yan, napakarami. Jump rope, yoga, free training, rowing machine, yan, napakarami. Kita nyo naman, meron pa dito more sports, kung bitin pa kayo dyan. Yan, meron dito mga category, running and walking, cycling, indoor workouts, outdoor workouts, swimming, yan, meron din. Winter workouts, ball workouts, dance, combat, others, yan, napakarami. Pili lang kayo dyan. Okay, balik na tayo dun sa main menu. Okay, tapos dito yung workout history. Yan. Dito sa history, napaka-detailed na mga info na binibigay niya. So ito yung pinaka-paborito kong feature dito. Meron tong 4 satellite positioning system. Meron itong built-in GPS kaya natatrack niya in real time yung movement tsaka distance mo. Tapos dito, blood oxygen. Ito yung SpO2, stress, breathe, menstrual cycle, to-do list. Yan. Pwede nyo ilagay yung mga to-do list nyo dito, no? Go-connect nyo lang sa Zepp app. Tapos, alarm, settings, tsaka more. Okay, check natin itong more. So, nandito yung weather, music, countdown, stopwatch, world clock, camera remote. Itong camera remote itong Amazfit Bip 3 Pro, favorite ko dito kasi hindi niya ginagamit yung camera dun sa app. Ibig sabihin kung anong camera app yung inopen mo sa phone mo, yun yung kokontrolin niya. Pero bago yung punta muna kayo dito sa Zepp app, tapos profile, tap nyo tong Amazfit Bip 3 Pro, yan. Punta kayo dito sa lab, tapos iset natin yung camera settings, yan. I-activate lang natin yung camera remote settings, activate. Boom! Yun, succeeded. Okay, try na natin. Tayo dito sa camera remote. Tapos open natin yung default na camera app dito sa phone. Okay, makikita ka dito shutter button sa Amazfit Bip 3 Pro. Okay, tap lang natin. Boom! You know? Nice! Ngayon, kung gusto nyo ibang camera app, pwede din. For example, yung Gcam. Okay, nice. So, ito yung nakawan, no? You know? Gumagana din siya. Yun yung kagandahan sa camera remote niya. Any camera app, pwede dito sa camera remote ng Amazfit Bip 3 Pro. Okay? Yung last, yung Find Phone. So, wala na pala, no? Find Phone na lang pala yung last. So, bago tayo mag-test ng heart rate tsaka blood oxygen, balikan lang natin tong app niya, no? So, dito sa sleep, for example, hindi lang basta oras sa tulog yung pinapakita dito. Pag tinap mo, yan, may mga detailed information palalo. Sleep score, time of sleep, sleep stages, yan. Tapos yung awake, heart rate, papakita rin sa'yo, breathing quality, naps. Tapos dito sa workout, yan, makikita mo yung workout history, Zepp Coach, pwede ka mag-customize ang plan, exercise status, start workout, running, walking, cycling, treadmill, yan, pwede ka mag-start na dito, no, sa app mismo. Tapos may records, achievement prediction, training template, my route, kasi meron tong built-in GPS, itong Amazfit Bip 3 Pro. Tapos dito sa profile yan, makikita natin yung device natin, pati yung battery percentage, Zepp Coach, my goals, family. Dito kasi sa Amazfit, pwede ka mag-share ng mga data sa mga family members mo. For example, yung nanay or tatay mo, naka-Amazfit Bip 3 Pro, pwede mo makita yung data nila, yung heart rate, yung sleep, yung stress, makikita mo lahat yun dito sa app. Tapos yung sinasabi ko kanina, pwede nyo din palitan yung watch face nitong Amazfit Bip 3 Pro. So punta lang kayo dito yan, profile. Tapos tap nyo lang itong Amazfit Bip 3 Pro. Tapos yun, watch faces. Boom! Yan, no? Pili na kayo dyan. Napakarami. Ooh, nice. Dami magagandang watch face dito.
Tapos yung isa pang maganda dito, pwede kang mag-add ng account. Okay, so pwede mong i-link yung Google Fit, Strava, Relief, Adidas Running, tsaka Komoot. Tapos makita mo dito yung user feedback, smart analysis, tsaka settings. So yun lang mga kahigang, try na natin isuot tong Amazfit Bip 3 Pro. Okay, suot na natin mga kahigang. Yun, lambot na strap Bagay na bagay sa black. Para ka na rin naka-Apple Watch. Kita nyo naman, oh. Ooh, nice. Nakaka-social. So, munti ko na makalimutan, no? Meron din pala tong wrist to wake feature. Okay, try natin, no? Angat lang natin ng konti. Ayun, yun, no? Ipo na yung screen niya pag inakat natin. Okay, sinsuot na natin to mga kahigang. Try na natin mag-heart rate. Okay, test natin. Okay, tap na natin tong measure. Uy, ganda ng graphics niya, oh. Nakalagay, remain still. Okay, hintayin lang natin. Okay, nakalagay 67 beats per minute. Okay, punta naman tayo dito sa blood oxygen. Measure tayo. Remain still. Yan, may countdown pa. Hintayin natin. Uy, ganda ng graphics niya. Ganun din, pero parang droplet ng dugo. So may mararamdaman kang vibration pag tapos na mag-measure. So nakalagay dito, 96%. Okay, try natin. Pag hindi naman natin suot, tingnan natin kung magme-measure pa ba. So yun mga kahigan, try natin mag-measure. Ipatong lang natin dito. Basta lumapat tayo yung sensor niya doon sa table, no? Okay, tapos punta tayo dito sa heart rate, measure. Ayun, nag-vibrate ka agad siya. Nakalagay dito, wear the watch properly while measuring. So dito naman sa blood oxygen, tingnan natin kung magme-measure. Okay, blood oxygen, measure. Yun, may countdown pa rin siya, no? Kahit hindi natin suot. Ayun, nag-vibrate pa rin. Nakalagay dito, wear the watch properly while measuring. So yun mga kahigang, legit, nagme-measure talaga tong Amazfit Bip 3 Pro. Yung mga ibang smartwatch kasi, di ba, nagme-measure kahit hindi mo suot, nagbibigay sila mga random na result. Pero itong Amazfit, legit, nagme-measure siya. Yun nga lang, hindi AMOLED yung screen ito, walang AOD, walang Bluetooth calling, walang speaker. Pero kung naghahanap ka ng affordable smartwatch na may built-in GPS, accurate na sensor at may mahabang battery life, napakasulit itong Amazfit Bip 3 Pro para sa'yo.